Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong Department of Education ng inyong VP Sara Tamilmil Duterte. Ito po sa kanilang isang programa na tinatawag na Catch Up Friday. So, ito pong Catch Up Friday nila ay isang parang every Friday sila po ay magde-devote ng araw na yan para po sa pagbabasa ng mga kabataan. Kasi po, sabi nila, marami pong mga 10 taong gulang na ng mga kabataang Pilipino ang hindi pa marunong magbasa. At malamang yung iba dyan, nagbabasa nga, hindi naintindihan yung binabasa. Ngayon po, atin pong magbabackground mga kababayan, kailan ba na-implementa yan? Yang Catch Up Friday, kailan naglabas ng memorandum itong Department of Education. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, at ganun din po sa mga nanonood sa ating video premieres. Pasensya na po kayo, hindi po tayo nakakapag-live stream. At ganun din po, salamat sa nagsishare ng kanilang blessings at doon po sa tumangkilik ng ating mga marks. Ito nga po, ako po ay nag-order rin ng sample. Ito, dumating yung camping mag. Maliit lang siya pero ang laman nito ay 12 ounces. Hindi po pwedeng gamitin ito sa microwave oven o yung ipapainit nyo sa microwave. Kasi sasabog po ito kasi stainless steel po ito. Bago po kayo sakaling gusto nyong bumili, basahin nyo muna yung description doon. Pinapaalala ko lang sa inyo. Ito, camping mug po ito. Kung magkakamping kayo, pengin naman dyan kape. O yun, ganun. Kailangan mainit na yung kape para hindi nyo pwedeng gamitin, ipainit sa microwave. Okay, ito po kasi nakita nating article dito sa Inquirer.net noong January 18, 2024. Mag-background lang tayo dito. Ano po yung opinion ng writer na ito, dyan sa Catch Up Friday? Ang sabi niya, DepEd catch up a band-aid solution. Band-aid lang, temporary, hindi po permanent fix. Hindi siya permanent solution. Bakit niya po nasabi yan? Eto, inilabas daw po yung memorandum na Catch Up Friday ng DepEd nung January 10. Ang sabi niya dito, the first half of the program is monikered Drop Everything and Read, while the latter half focuses on values, peace, and health education. This seems to be a response to the recently released result from the PISA. Alam niyo naman siguro yung PISA, bagsak po tayo dyan. Out of 85, pang 83, ganyan. Kakawawa. 85 ba tayo? 80 yata, ganun. Nakalimutan ko kung how many ang participant dyan. Bagsak tayo sa area ng math, sciences, and may isa pa. Alam nyo naman tayo, makakalimutin. Pakicheck nyo na lang po. Yan ang isa sa mga nakitang band-aid solution. O reading yun. Sciences, math, and reading. Bokyang-bokya tayo mga kababayan for, 2 consecutive results? Ngek. Kakakaya po tayo mga kababayan. Sa totoo lang. Ito po ang sabi nung editorial na ito. How we know that this is only a band-aid solution? 1. It was ordered and implemented in the middle of the school year when activities are ongoing. O nga naman, January 10 lang in order. Second, it was ordered on Wednesday to be implemented on Friday. Ang husay. Sino ulit yung secretary? Sino? Pakisulat nga, sino? Hindi ko na sasabihin kasi alam nyo na. Yung no comment. And 3, teachers have no idea this program existed prior to being ordered to implement it. Walang kaalam-alam ang mga guro. Kumbaga,
They are blindsided. Blackout sila. Bigla na lang, ito, i-implement nyo. Nasaan ang training? Mukhang may punto po yung editor, yung writer. Ayan po, si Miss Ana Cristina Tuason. Ay, naku naman, ate. Ang laki ng kanyang mga dimples. I like it, the dimples. Ako may dimple din. Pero mas malaki yun dun sa akin. Di po ba? Eto po. Sumagot ang DepEd dyan, sabi niya. In response to teachers' concerns about how this program can be properly implemented, DepEd's curriculum strand, through DepEd spokesperson, tignan nyo spokesperson na naman. Bakit hindi yung DepEd secretary ang magpaliwanag? Para po alam na alam. Mukhang hindi niya alam kasi ang gumawa nito ay yung mga USEC, ASEC. Hindi niya alam siguro. Abang siya ay umaakyat ng bundok ng Timbuktu. Sino ang nagpaliwanag? DepEd spokesperson Michael Powa highlighted that the memo stated that all Fridays of January be devoted only to the Drop Everything and Read First, with the program having already started and teacher training still scheduled for January 26. It seems the department is taking the name of the program Drop Everything and Read quite literally, using it not just a title but also as its primary instruction as well. Ito sabi niya. Kunin na natin tong quote na to ni Miss Tuason. On paper, the program sounds refreshing. On paper. A non-graded day just devoted to learning and reading. The guidelines make suggestions for creative activities and encourages teachers to collaborate on best practices. The realist in me, para sa akin, ang katotohanan, knows that the ideals of the program won't be realized without significant infrastructure investment. So, madaling salita, ito ay minadaling i-implementa, kaya nga po ang mga guro ay walang kaalam-alam na ang programang ito ay nag-e-exist. It is just drop everything and do this right away. Nasaan ang proper training? Sabi na, the training will start on January 26. And then you have to implement it right away, drop everything and do this. Mapapa-WF ka na lang mga kababayan kung ikaw ang teacher dyan eh. Kaya pala, degraded, bagsak ang learning at yung pagbibigay ng learning instruction sa mga bata kasi at the first place, the teachers lack proper training. Lack the proper basic training of how to do this thing properly. Parang ikaw, pinasok mo na lang, nilapag sa'yo, nangapa ka sa dilim, hindi mo alam ang gagawin ninyo. Walang proper guidelines, walang proper training, paano gagawin yan? Mamaya malalaman nyo mga kababayan, mukhang may punto po si Miss Ana Cristina Tuason. Ang laki talaga ma'am ng dimple ninyo. Di ba? Nakakabighani. Tingnan nyo na rin yung dimple ko. Pero mas malaki sa kanya. Nakakaingit naman. Sana may ganyan akong kalaking dimple. Di ba? Ito lang ang sabi niya. First, we need proper needs assessment to ensure that our reading intervention is appropriate. Yan, tama yan. No? You need proper assessment. Proper study. No? Hindi yung binagsak ka agad. Papaiksikin ko na lang. Second, it is impossible to tailor activities to the varying reading proficiencies and deficits in a mega-sized classroom. Correct. Iba-iba po ang kakayahan ng bata. Iba-iba ang needs ng bata pagdating sa reading. Merong mga fast learner, may mga kasing kupad pa ni Tokis ni Pidol Pagong. Third, motivation factors are left largely ignored in terms of how we understand our reading problem.
Motivation is not only addressed by fun activities, it should go much deeper. Hungry students are not motivated to read. Correct! Ha? Tandaan nyo yan, ha? Hungry students are not motivated to read. Bakit? Paano mo mababasa yan? Paano maintindihan kung ang tiyan mo ay grrr? Di ba naranasan niyo yan? Oh, I cannot think. I cannot concentrate. My tummy is like, feed me. I have to eat something. Di ba? Mas kina crackers lang yan. Basta makakain. O ayun po, no? Ang galing, no? Magaling itong si Miss Ana Tuason, no? Ma'am, ang laki po dimple niyo. Okay, mag-move forward tayo. Salamat po, Miss Ana Tuason, ano, sa inyong article. Okay, eto na, mga kababayan. Ano ba yung gusto kong sabihin sa inyo dito? Eto, bago yung masamang balita. Eto actually, masamang balita din to. Bakit? Ha? Sa headline po ng PhilStar. Inadequate teacher training for Catch-Up Friday stalls reading progress. Ito, naisama ko na sa isang vlog ko, hindi nyo nga po pinanood eh. Kasi, tungkol kay Tamil Mill. Kayong galit kay Tamil Mill. Galit na rin lang naman kayo. Basahin nyo na, panoorin nyo na. Kayo naman, no? Di ba? Wala po eh. Wala tayong support. Kasi sabi nila, hindi naman nagla-live yan si Tokis. Huwag nyo nang supportahan yan. Hindi yan interactive. Pasensya naman po kayo kasi meron po tayong inaalagaang special need. No? Yung pagla-livestream ko ng 2-3 hours, kailangan kong i-devote sa bata. Kaya pasensya na po kayo kung puro upload lang tayo, video premiere, no? Ganun lang kasi kailangan nating suportahan ng gobyernong ito, ng Pangulong Marcos, nasa sa inyo po yan, no? Kung ayaw nyong manood ng mga upload natin, it's okay. God bless you po. Pero ito, naisama na natin to. Totoo po yung sinasabi doon sa editorial ni Miss Ana Tuason, yung kanyang assessment diyan sa Catch Up Friday. No, iisipin natin, minadali ito just to show na merong ginagawa ang Department of Education. But this is just a band-aid. We need a long-term solution na hindi minadali, pinag-aralang mabuti. Bakit? Since na-criticize naman lang naman kayo, why not prolong the criticism? Instead of more, yung lalo lang mapupulaan. Kung baga, dinagdagan nyo pa, no? Yung pagkikriticize sa inyo. Ngayon, anong sabi lang? Band-aid solution. Diba? Wardi-wardi, kung tawagin. O ayan o, base sa pag-aaral nila. Diba sinabi doon, nabasa natin? Walang kaalam-alaman teacher. Ang training, January 26, ano lang ngayon? O ayan, a month after, February 23 article ng PhilStar. Inadequate training, nag-stall, no, tumigil, huminto, natenga ang reading progress ng mga kabataan kasi mga teacher mangangapay. Walang proper guidelines ano ang dapat gawin. Di po ba? Basahin mo natin bago akong magbigay ng opinion sa inyo. Ito po. Teachers lack of in-depth training, yung masusi, matagalang pagtitraining sa mga teacher para alam nila ano ang gagawin nila. On how to help struggling readers weakens the impact of the DepEd Catch-Up Fridays program according to the initial assessment of the Second Congressional Commission on Education o yung tinatawag nilang EDCOM 2. O ayan ha, mismo na yan, commission na yan. Their initial assessment dyan sa Catch-Up Friday, sabi nila, kulang ng teachers training based on the reports that they are receiving. DepEd's weekly reading intervention program aims to close the reading gap among Filipino students by dedicating half of Fridays to reading and writing. But EDCOM 2 warned that just getting students to read text is not enough to improve their skills. Correct. Around 90% of Filipino children aged 10 struggle to read simple text according to the World Bank's 2022 data on learning poverty. A metric that was already high 70% before the pandemic. Biro niyo yan, tumaas ng 20% nung pandemic hanggang ngayon.
quote, based on EDCOM consultation, catch-up Fridays do not appear to be structured to optimize learning recovery. Kita nyo? Minadali kasi. Para lang may masabing programa sila. Minadali nyo, in-implement nyo ng mabilisan, so what happened? Ayun. Diba? Based on the assessment of the commission, inadequate. Minamadali nyo eh. Hindi po ganun. Hindi po yan na para kayong super talino, super genius na everything you can do it. Diba? Hindi porket super genius ka na pwede ka na maging teacher, hindi po. Not all smart and bright can impart their knowledge to others. Sometimes mga reserve nga yan, ayaw nga nilang i-impart yung knowledge nila kasi bakit? They cannot converse well. They cannot, yung bang maging teacher. Ganun po. Ako yan, obserbasyon ko. Uy, ang galing-galing mo, baka pwede mong ituro sa akin yan. Hindi. Yung iba madamot. Yung iba talagang dinalalang paano maging teacher. Yun po yun. No? At hindi po lahat ng educator ay kailangan maging teacher. Hindi lahat eh. Experience mga kababayan, di ba? It seems that teachers have not been provided in-depth training on how to conduct effective reading intervention. While reading classes focus on reading more text, they do not necessarily help the students improve their reading skills. O tama po yan. Sa aking opinion, eto. Tulad ng sinasabi ko sa inyo dati. Dito po sa elementary school dito, and even the middle school here, they have what they call accelerated reading. Yung accelerated reading, no? Part yan ng programa ng bawat grade level to the 8th grade yata sa middle school, that they will test your reading and reading comprehension by taking an examination on the book na binasa mo. Sa computer po yan. Kasi yung mga anak ko nakaka-receive ng mga certificate. Kasi at the start of the school year, the teacher knows already what is your AR, yung Accelerated Reader level. May mga level po yan. Binabase po yan, binibigay po yan based on the assessment doon sa computer because you're taking an exam doon sa librong binasa mo. Ganun po yun. Dito puro lang yata basa-basa. Hindi. They need to comprehend the book that you have read. Kailangan nilang maintindihan. Hindi porket basa lang kayo ng basa, basa lang kayo ng basa. Hindi. O tulad na lang halimbawa yung isang bata. Sa first quarter, on the first 3 months of the school year, no? Bibigyan ka, ito ang AR level mo. 2.0. This is only the books, no, na may 2.0 level ang babasahin mo. Kasi yan ang initial assessment sa'yo. Bibigyan, punta ka sa library. Basahin mo yan. Depende na sa'yo kung gaano ka kabilis, gaano ka kabagal magbasa. Diba? Ngayon, ang goal mo, they set a goal. No? Sabi nila, okay, at the end of the first quarter, this is your goal. This is your AR goal. You must get 20 points. Sa bawat libro na binabasa nila, depende po yun sa points na makukuha nila. Halimbawa, 2.0. Ang points na makuha mo, 1 point. So, how many 2.0 AR books you will read to get 20 points? So, therefore, 20 books. Ganun po yan. Pag natapos mo yung libro at ready ka nang mag-take ng examen sa computer, papasok yan. Yeah, they will give you time, mga teachers. Depende sa computer how many questions they will ask you. Set of questionnaires. Maximum of 10. Po yan, yung mismong anak ko na may special needs, nagbabasa po sila, may AR sila. Tinatanong ko yung teacher kasi mayroon kaming IEP. What his AR level? Even though disappointing kasi nga may special needs siya. Pero gabi-gabi nagbabasa kami ng libro. Siya pa ang nagtutulak niyan. We read a book. We read a book. Yeah. Nanghihiram ako ng libro dito sa public library namin. Libre naman po. Pero tinitingnan ko yung AR level niya. Kaya tinatanong ko yung AR level sa teacher. Ganon din sana ang mga magulang. Help your kids. So dito, sinasabi dito, kulang eh. Lalong-lalo na sa training sa mga teacher. Diba? DepEd.
Ano ginawa ninyo? Minadali nyo pati training eh. Tapos ayaw nyo manghingi ng tulong sa mga international community. Ayaw na ayaw ng mga aktivista. Di ba? So anong ginawa natin? Ayun ang initial assessment ng EDCOM 2. Inadequate teacher training. Yung sinabi ko sa inyo na example dito, probably we can do that. Di ba? Sabi nung babae, si Miss Ana Tuason, infrastructure. Lack of infrastructure. And what are those? The infrastructure, hindi yung mga daan. Yung mga kagamitan. Di po ba? Mga gamit. Kulang. O dapat yan talagang pinag-aralan. Hindi kaagad sinabak. Di ba? Kung yan pala yung balita pa nung 2022, sana nakita yan ni Tamilmil. Alam niya na. Na i-forward na sa kanya yan ng dating DepEd Secretary na si Briones. O ngayon, minadali nyo, bagsak. Nagmamadali kasi para lang may masabing mayroong aktibidades, may programa, pang survey points, ganon. O ito, ano ang sabi dito, latest, Takbo na tayo ng, yung February 23, 2 weeks after, Manila Bulletin. DepEd's catch-up Fridays, not optimal for learning recovery. Not optimal. Di ba? Yung sabi kanina doon ni Tuason, Band-Aid solution. Sabi ng EDCOM, kulang sa training ng mga teachers. Kasi nirelate na rin kay Tuason. Minadali. Eto, sabi ulit ng EDCOM, hindi siya optimal yung catch-up Fridays na. Hindi na siya optimal. Okay? Based on EDCOM's consultation, catch-up Fridays do not appear to be structured to optimize learning recovery. Kakahiya naman. Hindi siya structured. Kayo po, alam nyo na siguro kung anong ibig sabihin niyang hindi siya structured. Wardi-wardi. Kung ano-ano lang ang pinasok diyan sa programang yan. Di po ba? Ano ba tong EDCOM na to? Itong EDCOM na ito is a congressional body created by the Republic Act 11899 tasked to undertake a comprehensive national assessment and evaluation of the performance of the Philippine education sector. Congressional body, probably composed of legislators and professionals sa educational field. Di po ba? Ano sabi dito? It seems, ito na rin pala inuulit lang ng Manila Bulletin. It seems that teachers have not been provided in-depth training on how to conduct effective reading intervention. While reading classes focus on reading more text, they do not necessarily have the students. Binasa natin to kanina. Citing data, ito ang hindi in-include ng PhilStar. Citing data from Comprehensive Rapid Literacy Assessment from Region 4B, 5, 6, and 8, and the National Capital Region, EDCOM 2 noted that more than 60% of grade 1 and 2 students are not yet reading at the right level, with 4% needing full intervention and 24% requiring moderate intervention. EDCOM 2 also raised the difficulty of implementing a target or differentiated instructions in the catch-up Fridays sessions it has observed. Do you give your teachers the space to be differentiated instruction in the classroom as part of learning recovery? Ayun po yung sabi ni EDCOM 2 Commissioner Kiko Benitez, tanong niya sa DepEd. As a response, DepEd Undersecretary, another one. Kanina, si spokesperson Michael Powa. Now, Undersecretary. Where is your DepEd Secretary then? MIA. Kasi, no comment, tamilmil. Hinahayaan niya yung mga Undersecretary and ASEC ang sumagot sa mga itong mga katanungan na ito na napakahalaga. Diba? Gina Gonong said that the team of the National Reading Program has already trained teachers nationwide on the implementation of the National Reading Program and how we handle these learners on different levels. However, Yi noted that EDCOM consultation shows otherwise. Ayun. We know, we visited many schools that differentiated instruction is not happening. If you look at the policy, it's not explicit to be differentiated instruction. It is not explicit that your group learners by ability.
The question is, how will we make it so? Because until we change the practices, until we institute program that could possibly move the needle, the reality is that we will have homogeneous programs for heterogeneous learners and it's not going to solve the issue. Kasi ang gusto yatang mangyari dito ng EDCOM, paano mo susolusyonan itong differentiated instruction? Paano ka magbibigay niyan? Kasi sabi niya, ginagawa mong homogeneous, iisang. Kung baga sa pie, buong-buo na yan, whether yung mabilis, mga fast learners, slow learners, different ability in terms of reading. Kaya nga sabi niya, for heterogeneous. Hetero means iba-iba. Pag sinabi mong homogeneous, as a whole, iisa lang. Walang pinagkaiba. Kailangan mong i-differentiate. Kailangan ganun. Itabi mo yung, hindi naman sa pag-discriminate, but you have to do it. Kasi kawawa naman yung mga mababagal. Kawawa rin yung mga mabibilis kasi mai-impede sila. They have to wait for this slow to catch up with them. Di ba dapat ganun? Set aside yung discrimination. It has to be done. Di ba? Let the fast learners group together so they can move forward. Ganun din itong mga slow learners, slow readers. Bigyan lalo ng pansin itong mga to. Do not make it as homogeneous. So be it. Ganun talaga. Accept the fact that there are some kids that are fast learners and some kids are slow learners. So what you gonna do then? Treat them as one? Parehong madi-disadvantage yan, dalawa na yan. Diba? Ito, yung mga bababagal, pipilitin nilang humabol doon sa mabibilis. Ito namang mabibilis, matetenga sila. What you gonna do with them? Diba? Oh, anong sabi ni Tamilmil? Wala. Ang tanging dumedepensa ay ang mga ASEC, USEC. Nasaan siya, mga kababayan? Ano lang ginagawa niya? Oh, ito. Ano lang ginagawa niya, mga kababayan? Ayan. Philippine News Agency. Pagdating sa survey na kung saan napakataas ng mga nakukuha niya, no, tulad nung latest survey nung ano ba yun, na nandiyan sa UNTV. Siya pa ang cabinet member na mas malaki ang survey data. No, ano ang trabaho niya? Ano tinatrabaho niya? Wala. Dahil lang siya ay kilalang Duterte. Ni hindi nga siya makasagot sa mga katanungan. No comment. I let USEC or ASEC answer that. Tapos, nasa top pa siya. Tingnan nyo tong survey na to. Siya ang takapagsalita pagdating dito. Nasa kanya ang accolades. Diba? Magaling siyang magsalita pagdating sa accolades. Pero pagdating sa mga situational questions like that one, wala. O ayan ang sabi niya. BP Sara elated as DepEd top's most trusted government agencies according to survey. Yan. Accolade yan eh. So therefore, magsasalita ako. Ano sabi niya? Masaya ako sa secretary ng DepEd na mayroong appreciation ng mga kababayan natin sa ginagawang trabaho ng ating mga frontliners. Masaya rin ako dahil mayroong epekto po yung kampanya nating gobyerno para sa isang bagong Pilipinas na itong ating mga kababayan ay educated. Totoo ba yan? Masaya siya. Eh di selfish siya. Pagdating sa mga ganyan, siya ang frontline. Pero pagdating sa mga difficult questions needs to be answered, wala. May siper ang bunganga niya. Di ba? Diyan po siya magaling. Tapos, ito namang mga survey peers talagang pinaaangat siya. Bakit? Kasi, gustong ilaglak sa ating kaisipan na itong si Tamilmil ay talagang dapat maging leader pag, no, in the future sa 2028. Eh, wala nga. Niloloko tayo ng mga server firms pagdating kay Tamilmil. Diba? Sanction or not sanction surveys, commission or non-commission surveys, niloloko lang tayo pagdating sa survey ni Tamilmil. O, ito pa. Ha? Ganun ba? Most trusted, ha? O, ito. Ayan, Philippine News Agency. DepEd probes illegal sale of catch-up Fridays school materials. Tignan nyo. Meron pang nag-i-illegal sale ng mga materials para sa catch-up Fridays. Probably mga libro yan. Nakita nyo? O nasaan dyan yung most trusted?
Kaya sabi ko sa inyo, niloloko lang tayo eh. With the 1,200 o 1,000 respondents, do you believe that? Does it represent the majority of the Filipinos? The 1,200? Even though na magandang resulta dyan ni PBBM, still, meron pa rin akong reservation. Kasi it doesn't represent the majority of the Filipinos. Kaya nga hindi ko kino-content yung surveys na yan eh. Hindi. We look on to the job performance per se, hindi sa gawa-gawa ng survey because it can be manipulated. Di ba? Nakita nyo yung sinasabi ng isang writer, si Miss Ana Tuason, yung sinabi ng EDCOM 2, yan sa kanilang Catch-up Fridays. Di ba? Ang nagsasalita ay USEC at spokesperson. Nasaan ang inyong DepEd Secretary? Tapos pagdating sa survey, napakaswerte niya. Di ba? It is just a politicking. It is just para bumango ang pangalan ni Tamilmil. Pero in reality, in actuality, she is nowhere to be found. She is no comment. O eto, di ba? Illegal sale. Ha? Basahin natin. The DepEd said Friday it has been investigating the alleged illegal sale of Catch-up Fridays and other school activity materials. Alam niyo na siguro yung Catch-up Friday. DepEd has already commenced an investigation on the matter. Any individual found guilty of such scheme shall face appropriate administrative sanctions. The DepEd said these materials are free, urging parents to be vigilant against such scheme. The department reiterates that such acts are strictly prohibited. Catch-up Fridays and other school activities must not involve out-of-pocket costs. Parents and learners are reminded not to accommodate and patronize such unauthorized transaction. O ayan. So sino gumagawa niyan? 'Di ba? Iisipin ba natin mga teachers? Maybe o meron silang kasapakat. 'Di po ba? Yun na lang dapat maasikaso yan ng DepEd eh. Lahat ng katiwalian nyo dyan eh. Ha? Tapos anong sabi pa ni Ana Tuason? Paano makakapagbasa? Paano makakakonsentrate ang mga bata kung sila ay gutom? Ano ang programa ng DepEd sa ganyan? Mabuti pa si Larry Gadon. Si Secretary Larry Gadon ng Presidential Advisor for ano yun? Yung kalimutan ko na naman tong si Attorney Larry Gadon eh. Yung sa programang ano, pagkain ba yun? Poverty alleviation. Na brain part ako, mga kababayan. No? Secretary Larry Gadon ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ano ginawa niya? Yung BBM niya? Batang busog. Matalino. Oh. Bubusigin ni Secretary Gadon ang mga bata kasi nag-pilot program na sila sa isang school. 1,200 ang recipient. Sana naman, Larry Gadon, ipagpatuloy mo yan sa lahat ng ating eskwelahan. Whether siguro public or private, do it. Mahalaga po yan. Kasi nung time namin, siguro, hindi ko naman kaedad si attorney, pero siguro lamang lang ako ng 10 paligo kay attorney. Attorney joke lang. Ay, attorney. Sorry naman, attorney. Sek. Sorry idol yan. No? Panahon siguro namin, naranasan ni Sek yan, may Nutriban, may gatas. Sa amin noon, may libreng mga, yung supas, na sa lalagyan ng star margarine, yung kulay dilaw, champurado, lugaw, ganun po. Pero nung na, meron ng kontribusyon. Yung meron kami, bayad ko, maalala ko lang, 25 centavo na ba yun, yung isang ganun? At least meron, tapos lagyan mo lang ng Nutriban. Wag lang yung may amag. Ang dami pong serbisyo nung time namin. No, nung panahon ni Apo Lakay, sabi ko sa inyo, naabutan ko yan kasi 80s, nasa grade school na ako eh. Naabutan ko si Apo Lakay bago sila tinakas, no? Dinukot ng mga Americans. So, nasaan ko yung programa nila sa school? Busog-busog po kami. Hindi po kami nagutom. Ngayon, wala. Yung ibang bata, hindi na pumapasok kasi bakit? Kasi po, wala pong trabaho nanay ko, tatay ko, may sakit pa yung mga kapatid ko. Ako na lang po. 'Di ba? Kita nyo dyan, nagpupunas ng mga sapatos sa jeep, nagbebenta kung ano-ano. Minsan, wala na. Gumagawa na ng masama. 'Di ba? Ayun ang mangyari ng Pangulo.
Kaya nga nagkaroon ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. DSWD. O DepEd siguro meron din yan. Pero ang ano ko, nabasa ko po talaga. Panoorin nyo na lang doon kay Atty. Larry Gadon sa kay mga ibang vlogger na nagpa-press con pa siya sa mga vloggers. Di ba? Bubusugin niya ang mga kabataan. Kasi bakit? BBM. Batang busog. Mataba. Mataba ang pag-iisip. Kayo naman, no? Siyempre, hindi nakakalamang tiyan. Makakapag-concentrate na, di ba, Sec Gadon? Oh, tawagan mo ako, email mo ako, Sec Gadon. Pa isang shout out naman diyan, Secretary Larry Gadon, no? Idol po 'yan. Even though na kahit papaano nag-mellow down din sa pagmumura. Tatawa po ako, pinanonood ko yung huling-huli niyang press con eh. Nagmumura na siya. Sabi nung anak niya, tama na yan, tama na yan. Ayun po yung tagapigil eh, yung anak niya. Tama na, tama na. Siyempre nga naman, protektahan mo yung tatay mo o magulang mo, di ba, sa ganyan. Ako naman kay Atty. Larry Gadon, suportahan kita. Attorney ako ng attorney. Sec pala. So, suportahan kita, Sec, basta maganda ang layunin. No, ipagpatuloy mo yan. Sana makapangalap ka pa ng mga pondo, no? Para lahat po. Ilan ba ang ating public schools, no? At kung maidadamay nyo na yung mga ibang private school, pwede. Kung ang dami namang pondo para dyan, sige. No? Dapat nga, linggo-linggo, may Nutriban, saka maski na lutuan nyo ng champurado, mga bata, o kaya arroz caldo, o kaya sopas, huwag nyo na lagyan ng karne. Maski na noodles na lang, pwede na yung basta mabusog sila, maiinggan nyo silang pumasok sa school, hindi na alalahanin ng magulang nila yung ipapakain sa kanila sa almusal. Di ba kayo ba naranasan nyo rin yun, yung sarap-sarap tulog nyo, bigla kayong gaganunin ng nanay nyo sa kilikili. Hoy, gising na! Yung eskwelahan namin noon mga 5 minuto nandun ka na. Pero aga pa rin kaming ginigising. Malilate kayo. Ano malilate? Kailan school? Katuwa nung elementarya. 1 to 6 lang 1 to 6, high school. First year to fourth year, 10 years lang kami. Tapos nagkolehiyo na ngayon, nadagdagan pa. O kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Dyan sa nakita ng EDCOM at dun na rin sa analysis ng writer ng Inquirer na minadali po itong Catch at Friday. Kaya nga, hindi structured. Unang-una, bakit hindi structured? Kasi naging homogeneous na eh. Homo means one, di ba? Pinagsama na yung mga mababagal at yung mga mababilis magbasa. Dapat ang maganda, i-structure mo yan. Parang sa isang pie, you have to carry it, separate it. Diba? Yung magagaling, yung mga mababilis, at doon sa mahihina. Ganun. At yung in-depth training ng mga teachers is lacking. Wala eh. Minadali. Kasi minadali. Pag minadali, di sapaw, ampaw, ang mangyayari. Tapos, ang laki-laki ng survey data ni Tamilmel. Wala nga siyang masabi dyan eh. Puro ASEC, USEC ang umaaten. Diba? Sa mga conferences niya, tignan mo yan yung EDCOM 2 Commission. O sinong nagsalita doon? Si USEC lang. Asaan si Tamilmel? Baka naman busy kayo naman. Busy umaakyat ng bundok. O baka naman. Wow, no. Wag na po. Yun lang po. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.